Alam nyo ba na maraming bansa ang sumusulong dahil sa sektor na ito? Narinig nyo ba ang Philippines 2000? Noong July 26, 1993, sa kanyang Second State of the Nation Address, nilunsad ni Pangulong Ramos ang Philippines 2000, isang socio-economic program na layong maging industrialisadong bansa ang Pilipinas sa taong 2000. Ano ang industriya? At bakit maraming bansa ang yumaman dahil sa sektor na ito? Ang industriya ay tagaproseso ng hilaw na materyales upang makabuo ng bagong produkto. Ito ay tinuturing na sekundaryang sektor ng bansa. Ayon kay Norio Usui ng Asian Development Bank, ang Pilipinas ay may malusog na sektor ng paglilingkod. Subalit, kailangan din ng bansa na magkaroon din ng malakas na sektor ng industriya upang makapagbukas ng mas maraming pagkakataon na makahanap ng trabaho ang mga mamamayan. Ang sektor ng industriya ay nahahati sa mga sumusunod na sekundaryang sektor. Una, pagmimina. Ang sekundaryang sektor na ito na kung saan ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Halimbawa, ang hikaw na gawa sa ginto o kabahagi ng isang yaring kalakal, halimbawa, tornilyo para sa kotse. Pangalawa, pagmamanupaktura. Ayon sa diksionaryong Macquarie, ang pagmamanupaktura ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Pangatlo, konstruksyon. Kabilang dito ang mga gawaing pagtatayo ng mga gusali, estruktura at iba pang land improvements kagaya ng tulay, kalsada at serbisyong publiko ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Pang-apat, utilities, kuryente, gas at tubig. Ito ay binubuo ng mga kumpanya, pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang sektor ng industriya ay kahalili ng bansa upang matamo ang ating inaasam na pag-unlad. Ayon sa Worldometer, ang Pilipinas ay ika-38 sa may pinakamataas na nominal GDP sa buong mundo na pumalo sa $404.284 billion sa taong 2022. Kahalagahan ng sektor ng industriya. Malaki ang paghahangad ng maraming bansa na matamo ang kaunlaran. Karaniwang iniuugnay ang industrialisasyon sa kaunlaran ng isang bansa. Ayon sa modernization theory, ang kaunlaran ay matatamo kung susundan ng mga dinaraanang proseso ng mga mauunlad na bansa, kagaya ng China, Japan, South Korea at Singapore. Ika nga, kaunlaran equals industrialisasyon. Ang kaunlaran ay maaaring maganap kung magkakaroon ng transformasyon ang isang lipunan mula sa pagiging rural at atrasado tungo sa urban, industrial, progressive at modern. May kaukulang kahulugan ang konsepto ng industrialisasyon. Hindi lamang ito nangangahulugan ng paggamit ng mga makinarya at pag-unlad ng mga industriya. Higit sa lahat, tinutukoy nito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng mga pagbabagong pangkultura, panlipunan at pansikolohiya. Nagpapakaita ito ng pagtanggap ng isang kaayusang teknolohikal sa halip na panatilihin ang isang kaayusang tradisyonal. Kahinaan ng sektor ng industriya. Una, political inconsistency. Ito ay tumutukoy sa anumang uri ng polisiya na pabago-bago o paiba-iba ng paraan ng pagpapatupad. Pangalawa, inadequate investment. Ang pamumuhunan ay mahalaga upang malinang ang teknolohiya at mapalakas ang kasalukuyang industriya. Dahil sa tabang antas ng pamumuhunan sa bansa, naging mahirap sa mga negosyante na mapalakas ang teknolohiya o mapabago ang produktong ginagawa. Pangatlo, macroeconomic volatility and political instability. Ang kahinaan ng mga element ng macroeconomics ay ang kaguluhang politikal sa bansa sa iba't ibang panahon ay nagtulak sa mga lokal at dayuhang panamumuhunan na huwag magnegosyo sa bansa. Bunga nito ang mababang antas ng pamumuhunan na nagresulta sa matamlay na industriya at mabuway na ekonomiya. Epekto ng industrialisasyon.
Ang industrialisasyon ay nakatutulong na magbigay motibasyon ng maraming bansa na mapataas ang produksyon ng sektor ng ekonomiya. Ngunit ito rin ay nakapagdudulot ng mataas na antas ng polusyon. Pangalawa, pagkaubos ng likas na yaman. At pangatlo, ang industrialisasyon ay maaari ding maging dahilan upang bumaba ang bilang ng mga mag-aaral sa paaralan dahil nahihikayat silang magtrabaho sa halip na tapusin ang kanilang pag-aaral. Ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya. Ang hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto ng industriya ay nanggaling sa sektor ng agrikultura. Sa kabilang banda, ang mga traktor, sasakyang pangisda at iba pa ay produktong mula sa industriya. Ginagamit ang mga ito upang magkaroon ng mas mataas na produksyon na magbibigay ng mas malaking kita sa namumuhunan at mas maraming produkto para sa mga mamimili. Lalo na sa pagpapadali ng transportasyon upang makarating sa tamang panahon ang produktong agrikultura.